Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay yung media interview po ng Pangulo doon sa Washington DC na kung saan natanong po na naman antong gentleman's agreement. Ngayon, mamaya mag-iinit na naman dyan ang ulo ni Digonggong ninyo, yung na si Mr. Pentaning, no? Diyan nga po sa tinatawag nilang gentleman's agreement, may mga pahayag din po ang ibang mga kapwa natin Pilipino, yung mga ibang political expert. At ganun din po, meron talagang sinasabi ang China. Malalaman natin. Yan po ang ating bibigyan ng opinion at reaction. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbibideo replay, nagsishare ng kanilang blessings, sa mga katuwang natin sa ating video premiere dyan po sa chat box tulad ni Marie Chris Hernandez, Elora Liz, and si Mr. Right and Left, Ai Chang, Miyu, Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, mga nasa Japan po yan, Kaluyal Milestan, Alex Andrade, Maritel T, Priscilla Acepcion, Mami B, The Ever Beautiful, si Mighty Baisa, Rebecca Lagman, Twiller Wilfred, Danny Reynado, RN 2 cents, si Ilocana Kana, si Lola Calclea, si Malditang Lola, at si Hattori. So, yan po no, mga naalala ko. At sa lahat po, shout out po lahat sa inyo, sa mga OFWs, sa mga defenders ng West Philippine Sea, sa ating mga kasundaluhan at kapulisan. No? Mabuhay po kayong lahat. So, dito po, magba-background check tayo dito, no? Babalik lang tayo. Ano ba itong sinasabi nilang deal sa China? Kasi si Digong merong press con dyan. Kung ano-ano naman pinagsasabi niya. Hindi ko nga alam kung nasaan niyang ayunin na yan. Ayunin daw, ayunin. Pakihanap nyo nga dyan, Elora. Dyan sa West Philippine Sea, pwede bang pakilatag mo dito yung mapa ng West Philippine Sea? Hanapin mo yung ayunin. Kasi yun po yung sabi ni Digonggong ninyo, si Prime Minister ni Baal. Hindi ko nga alam yung ayunin na yan, no? Ayunin o ayunan. Hindi mo pala alam tapos nagdadaldal ka dyan, putang ira. Walang palang kaalam-alam sa West Philippine Sea. Tapos maghahamon pa siya na ilagay daw ng Amerika yung 7th fleet niya sa harap ng West Philippine Sea. O sino nag-uudyok makipaggera? Ang Pangulong Bongbong Marcos o ikaw na gago ka? Diba? Kayo ang fearmongering. Imbis na paigtingin nyo ang pagiging makabayan, no? Patriotism, nationalism ng mga Pilipino, ang ginagawa nyo, tinatakot nyo sila. Mga duwagers, no? Di sana, kung bobombahin tayo ng China, matagal na, hindi nga nila mabomba yung Taiwan Putang inan to, gago. Punta ako na ayunin, di ko alam yun. O sige, mag-ikot ka sa buong West Philippine Sea. Good luck kung makita mo si ayunin o si ayunan. Gago. Tapos ang tapa mo magsabing, mag-jet ski ako sa West Philippine Sea. Pero nung sinabi ni Xi Jinping, wag mong gawin yan at magkagulo, umatras ang bayag niya. Ano yung magkagulo? Ano sinabi sa'yo? Magkagulo. Totoo bang sinabi sa yung babagsakan ka namin ng nuclear bomb pag nagsalita kang maghukay ng gas o oil dyan sa iyong West Philippine Sea? Umurong ang bayag mo? Pero ang tapang mong sabihin na ang alyansa mo ay sa China at Russia at America lost me. Gago ka Ikaw ang unang nagbigay ng kartada mo. Gago. Akala ko ba master tactician? Master daw siya. Oo, masturbator. Tag-ira, kakampi mo pala si Jim Jacks. Master ako, kaya wag nyo akong gaganin. Wala kayong alam. Magaling ako, gago. Ikaw, Bongbong, second year lang tinapos mo, putangina mo. Ganto-ganto, sana tinawagan mo na lang ako. Di putangina mo rin. Ba't ka magmumura? Pikon na pikon ka, no? Nasalig ka, no? Sinabihan lang na horrified O, feeling mo, ano ka na, wag nyo akong galawin kasi ako ang master. Hawak ko rin ang vibrator kasi masturbator ako.
Pareho talaga ni Kiboloy, praning ang puta. Nakapenta ni. Panoorin niyo yung video na yun ng press conference, mga kababayan. Ano yun? Ayunin? Ayunin? Ito naman si Gonggong Alvarez, hindi man lang kinorek. Takot din, gago. Ayungin, hindi ayunin. Ayunan? Anong anaayunan mo, na masturbator ka? Hawak mo yung vibrator? Hayop ano? Gago yan. Lakas niyang magmura, ang lakas niyang parang feeling niya siya ang hari. Wala ka na sa posisyon, hindi na kang presidente. Meron pa nga siyang interview diyan sa Global Times sa China, yung parang one-on-one interview sa kanya, no? Talagang maka-China talaga ang gago, no? Ano sabi niya? If I can become a president again, I will reverse everything. Ibig sabihin, pag maging presidente daw siya ulit, i-reverse niya lahat ng paalisin niya EDCA, paalisin yung BFA, wala. Sige, China, balik-balik na. Sige, paano na yung mga isda natin? Ay, hindi, ma-impeach siya. Kaso, one and done ka, gonggong. Hindi nagawa ng mga kakampi mo noon na magkaroon ng pagbabago sa constitution sa form of government. Wala, akala ko ba magaling? Wala naman pala. Masturbator. Masturbator ng pentaning ang putang inan to. Anong sabi niya sa headline ng Philstar Global? Duterte on deal with China. As is, where is? Ayan. As is, where is? Kung ano lang daw po yung nandoon, yun na yun. Kung ano yung usapan, yun na yun. Ha? Hindi kaya niya naisip yun, ha? Teka muna. Kung ano pala, ganito. Lugi ako. Mawawala yung BRP Sierra Madre. Anong papamalit ko dyan? Di wala na. Hindi ko na masasabing aking ang ayunin. Wala namang ayunin. Baka ulyanin. Putang ina. Diba? Eto sabi niya, Duterte said what he had with China's President Jinping was a handshake, sealing their agreement of maintaining a status quo over the disputed territory, or as is, where is. Tama pala si Roque. Status quo. But the problem is, sinasabi niya, wala naman si Roque. Nung kausap namin si Xi Jinping, only si Panelo. Anong sabi ni Panelo? Ha? Walang ganong usapan. Ang nagsasabi niyan ay sinungaling. Gusto lang magpapansin. Ngayon, sinong paniniwalaan mo sa tatlong gago? Di ba? Mga gunggong tong mga to eh. Okay? Ay, ewan ko mga kababayan. Binabalikan lang natin ha. Ngayon, ano sabi ng China? Ha? Ano sabi ng China? Ayan nakatingin pa yung mga mag-amang during the Duterte administration, China and the Philippines reached a gentleman's agreement. Duterte administration. Yan na, malinaw na. Sabi ng spokesperson of the Chinese Embassy in the Philippines. Gentleman's agreement. Ano na, Panelo? Di ba? Sino ang sinungaling? Di ba? You were beaten. Another one bite the dust. Mga sinungaling kayo. Kaya hindi kayo kapani-paniwala. Tapos gusto nyo pang pumasok ulit sa mataas na posisyon. Mga sinungaling, hindi kayo katiwa-tiwala. Ano ang sabi dyan ni Carpio? Sa balita ng GMA News Online, after na bira-birahin siya, pagmumurahin din siya ni Duterteng pikon na pikon. Kasi feeling nung matanda, siya lang ang magaling. Siya lang ang, sabi nga, the greatest president in the Philippines, ulul. Wala pa ring tatalo kay Apo Lakay. Ikaw, Duterte, next in line ka kay Cory Aquino. Baka nga ikaw muna bago si Cory. Di ba? From the top to the bottom. Ayun. Gentleman's agreement gives away a Yungin soul. Carpio. Hoy.
Ginoong Carpio, hindi po ayungin. Sabi nga ayunin. Yung nagsabi ng ayunin ay nag-uulyanin. It rhymes with ulyanin. Di ba? Oh, yung agreement niya, pumayag siya na hindi natin supplyan hindi natin i-repair ang BRP Sierra Madre. Ang pwede lang dalhin doon ay tubig at pagkain. Eh lulubog yun. Kasi nga rusty nga. Kung lumubog yun, nawala na tayo. Papasok ang mga China. Parang binigyan niya ang ayungin shoal sa China. Tama tayo. Simpleng tao lang. Alam na kung ano ang gustong mangyari ng China. Pero si Digong, alam niya yan. At what cost? Sabi nga ni Xi Jinping, I'll give you a steak. A stock. 60 sa'yo, 40 sa akin. O, diba? Oh, sell out Benta Boy the third. Kasi may Benta Boy 1, may Benta Boy 2. Si Digong, Benta Boy the third. Si Ayunin, naulyanin. Di ba? Tapos binabatikos nga niya yung ating arbitral ruling. Sabi niya, papel lang yan. Punitin ko pa yan. Hindi, better yet, lamunin mo kaya. Para naman paglamon mo na digest, pumunta sa utak mo. Mahimasmasang ka. Di ba? Oh. Simple lang, sabi ni Carpio, totoo po yun. He gives away ayunin. Hanapin natin nasaan sa mapa ng West Philippine Sea si Ayunin. Baka isang pangalan ng girlfriend na naman ni Digong yan. Ayunin. Ayunin Shell. Si Ayunin Shell pala yun eh. Hindi naman pala Elora Ayungin Shell eh. Ayunin Shell. Yung si Duterte baka iniisip niya yung pangalan ng girlfriend niyang putya. Buti pa yung pangalan ng girlfriend na alala niya. Pero yung mga foreign policy niya, hindi niya maalala. O ano na, di ulyanin. O eto pa, GMA News Online ulit. O, experts, gentleman's agreement favors China, violates Filipinos. O ayan, di ba? International relation experts on Saturday slammed the supposed gentleman's agreement made by former President Rodrigo Duterte with China as it only favors Beijing and compromises the Philippines' national interest. O, ayan po. Ito po, De La Salle University International Studies Professor Renato De Castro said, the gentleman's agreement actually favors China. It does not freeze the status quo. Nabubulok na ang BRP Sierra Madre. Maintaining the status quo favors China. O yeah, tama yun. Talagang pabor lang po sa China ang lahat ng ginawa ni Digong. Talagang makikita mong Duterte, tuta ng China. Yan. The former president, if there's really such a thing as gentleman's agreement, fell into the Chinese trap. Kaya nga, it also a betrayal to his position as commander-in-chief of AFP. Tao niya, ibubuwis buhay nila. Pero pababayaan ninyo welfare nila sa isang nabubulok na ship? O ayan. De Castro added that the deal is a tantamount to treachery or betrayal not just of national interest but betrayal of his role as commander-in-chief. Correct. Tama po yan. Diba? O eto pa ha? Meron marami dito. Geopolitical analyst and De La Salle University lecturer Don McLean Gill, for his part, said the gentleman's agreement is a clear violation of what we stand for as Filipinos and a clear violation of the very heart of what is to be a Filipino. This is in fact a great mistake in terms of our national interest. Correct. O, Manila-based think tank International Development and Security Cooperation Resident Fellow Joshua Espeña likewise said the gentleman agreement, if honored by the Philippines, will be precedent for more similar agreements with other claimant countries in the disputed maritime territories. We cannot allow the Philippines to become an example of how it allows an aggressor to get what it wants. Correct. 'Di ba? Kasi nga, ang bully, mangbubuli ng mangbubuli, takot kay. Ginawa ni Duterte, takot siya. Pero yung sabihin, wag magkakagulo. So what? Anong gagawin ng China sa'yo? Buti pa ang Taiwan pumapalag, ha?
Ha? Babae pa ang presidente nila noon. Eh si Digong, sinasabi, yung pala totoong womanizer. Baka naman, na-inlove siya kay Xi Jinping. At what cost, mga kababayan? Ano ang sabi dito ni si Carpio, kasi mga kababayan, may sinabi dito no? Na hindi na daw po kasi pwede pang kasuhan si Duterte ng parang impeachment kasi nga wala na siya sa pwesto. Wala na Kaya wala. Nganga lang tayo, nganga. 'Di ba? Hindi ko na-save yung hindi ko po na-save yung article, pero yun po yung nabasa ko galing kay Antonio Carpio, mga kababayan. Hindi ko alam kung ABS-CBN yun nawala po Eto pa yung mga nagsasabi dito, mga kababayan si si Kong Hoon, yung gusto nang mag-imbestiga, mga kababayan. Now, doon po sa media briefing o conference ng ating Pangulong Bongbong Marcos diyan po sa Washington DC, eto po, yung kanyang kasagutan tungkol diyan sa gentleman's agreement. Tiyak si Digong magmumura na naman yan kasi matutuloy yata yung kanilang masugsog, yung masugsog na rally ng mga demonyong magdadasal sa kanilang among si Baal. Okay? Eto po, mga kababayan, courtesy of PTV. Panoorin natin. May mga katanungan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa sinasabing secret agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China tungkol sa Ayungin Shoal. Kaya naman, handa siya makipag-usap sa dating Pangulo para matalakay ito. Yan ang ulat ni Alan Francisco. So, now, with the confirmation of the Chinese embassy, we now know that there was a secret agreement. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng tinawag niyang secret agreement ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China hinggil sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa interview ng media kay Pangulong Marcos dito sa Washington DC, sinabi niyang may mga tanong siya hinggil sa umano'y gentleman's agreement. Una ay kung mayroon ba talagang kasunduan, ano ang nilalaman nito at bakit sikreto. Ano ba ang pinangako ng Duterte administration sa China? Dahil hindi pa natin alam ngayon pa lang natin talaga, ngayon lang tayo nakakatiyak na meron pala talagang agreement. Tawag nila sa gentleman's agreement. Tawag ko dyan secret agreement. Nagtataka ang Pangulo kung bakit ang gaya ni former President Duterte na isang abogado ay nagdesisyong huwag idokumento, i-record o i-anunsyo ang kasunduan. Hindi namin alam. Walang dokumento. Hindi ko nga maintindihan. Very experienced lawyer si President Duterte. Ang abogado, lahat gusto nila, nakasulat lahat yan Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? Bakit walang video? Bakit walang announcement? Nothing. Gayunman, handang makipag-usap si President Marcos kay Duterte upang talakayin ito. Send them to me. And then we'll sit down. Send those documents to me. And then we'll sit down and discuss it. I'll do my homework first. That's the way I work. I read all the material first so that when I'm actually in the meeting conference, I can ask intelligent questions. So, send me the material personally to me. Hindi wag na sa DOJ, sa DFA, wag na sa akin. Padala niyo sa akin. Marami kaming common na kaibigan. Send them to me. Pag-aralan ko, then pag-usap kami kung gusto niya. Hindi rin sang-ayon ng punong ehekutibo sa ideya ng pagpasok sa isang sikretong kasunduan sa China na maaring maglagay sa alanganin sa bansa. It should be known by all the local officials. It should be known by everyone. Because if that way, you're accountable. If it's a bad decision, you're accountable. Sasabi, mali yung ginawa ninyo. Di ba? Ano yung tinatago mo? Bakit ba't di nyo sinabi? What are you hiding? Why was it secret? At sa suhestyon umano na dapat magtanong si Pangulong Marcos sa kanyang gabinete, partikular kay National Secretary Advisor Eduardo Año na dating DILG Secretary sa Duterte Administration, sagot ng Pangulo, as the NSC. We've talked about it. And hindi siya kasama sa usapan
he was part of the cabinet, but he wasn't part of the discussion. So he said that he had some vague knowledge that, of course, that we were talking to China. So yan po, no, mga kababayan. Sa tingin po ng Pangulo, sikreto. Di ba? Sabi niya, sana dapat dinokumento. Experienced lawyer. Sabi niya, lawyer. Pinagmamalaki rin ni Digong. Magaling siya, lawyer siya. Bakit dapat idokumento? Para, sabi nga ng Pangulo, sa aking pagkakaintindi, dapat, kung lahat dokumento yan, you are protected, it should be legal binding para accountable ka at transparency, malaman din ng sambayan ng Pilipino para hindi nawawala. Tingnan nyo, binubuli, hinaharas, mangingisda, Rory Mission, kasi hindi alam ano ba talagang napag-usapan, which is tama naman ng Pangulo. Kung hindi sinekreto, nilagay sa papel, binding, transparent, accountability, tapos. No? Kung ano man yun nandun na legal binding. Kaso ang gusto lang ng China, hindi marunong sumunod sa legal binding ng China. Di ba nga lawless? Hindi marunong sumunod sa batas ng international. No? Sariling batas lang nila ang inaalam nila. Pinatutupad nila. Di ba? Ayaw nga nilang sumunod sa international law, pero member sila ng international body. Siguro sabi lang ni Xi Jinping, wag na, tayong dalawa na lang. Akala ni Xi Jinping forever na presidente si Digonggong. Hindi niya alam na 6 years lang, one and done. Di nabambusol si Duterte, di ba? Lawyer na magaling pero natanga na isahan ni Xi Jinping. Di ba? Di kaya talagang nagpakatuta lang. Ayan yung sinasabi niyong matalinong bobo. Buti pa tong sinasabi niyang second year dropout. Alam ang gagawin. Kasi bakit? Ang Pangulong Marcos Jr. ay tulad ng kanyang ama. No? He wants everything done in legal way. With legality. Para kung nagkamali ka man, accountable ka. Ikaw ang mananagot. Pinatotohanan din niya ni JPE. Kaya tinanong to si Pangulo lahat. Kinokonsulta muna lahat. Ang kanyang mga lawyers. Di ba? Ang daming lawyers ng presidente. Mga legal minds. You have to work in the bounds of the Constitution and the applicable laws para maging accountable, transparent sa tao. Hindi si Digong Kamay na bakal daw siya, pero pagdating kay Xi Jinping, lembot joy. Parang yung softy. Pamunas ng puwet ni Xi Jinping si Digong. Softy. Anong sabi ng presidente? He is willing to sit down with Digong. No, bino niya ang galang pa nga, ang galang. Tinatawag pa rin presidente si Digong, pero si Digong hindi niya matawag na presidente si PBBM. Ang tawag niya nga bongbong di ba bastos? Wala Talagang walang statement kay Digong. Nagkamali po talaga, bastos talaga. Pero yung mga DD tuwang-tuwa niya kasi pare-pareho po silang mga bastos. Yan, gustong-gusto lang makarinig ng mga putang ina. FU. Halika dito, halikan kita. Ganon, gago. No? Sit down. Give it to me. I'll read it first and then we can sit down. Marami naman daw silang common friends. Di ba? Pero nakitaan nyo ba ng pagkagalit? Maybe sa loob-loob ng Pangulo, asar na siya. Pero he doesn't show it Hindi tulad ni Digong Gumaganan. Puta. Ganon Di ba? Makita mo yung pagkairita niya kaagad. Spoiled brat. No, talagang may pinagmanahan ang mga anak, no? Ay, nako. Tapos nakapag-spawn pa ng mga anggagong mga gago, no? It runs in the blood. 'Di ba? Kaya yan, antayin natin 'to mga kababayan, baka mag-init na naman diyan si Digong. Tingnan niyo sa masusog nila, yung masusog ba 'yon o masusog, no? Mamaya yan, may makapagbigay na naman ng maling impormasyon dun sa matanda. Aakit na naman siya sa stage niya, mumurahin na naman niya si Pangulong Bongbong Marcos, tignan nyo. Dahil nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos, no? Ang sabi ni Digong, ikaw na, dapat kinausap mo muna ako. Di ba, mapagmataas si gago. Ba't hindi ka muna pumunta na lang doon sa Malacanang, kausapin mo ang Pangulo? Kung talagang wala kang tinatago, gago. Antayin natin yung sasabihin nila doon sa kanilang prayer rally daw para kay Baal.
Tiyak to, mumurahin na naman ng Pangulo. Biruin mo, prayer rally tapos may magmumura. Mga putang ina talaga. Prayer rally daw pero pabagsakin ng rehimeng Marcos, mag-resign ka na. Ipupunta mo kami sa gera. Ano pa? Ano pa ang naratiba ninyo? Protect Kiboloy? So therefore, you are protecting a criminal. If you are protecting a fugitive, wala kayo. Yari kayo. Paghahalata talaga kayo. No? You are a canoodler of a criminal. Kayo po, mga kababayan, ano masasabi nyo dyan, no? At least nagsalita ang Pangulo. No? Secret. Ngayon, kung gusto nating magkaayos dyan, sa aking opinion, mag-usap silang dalawa, ilabas yung lahat yung pinag-usapan, ba't wala, hindi nyo dinokumento. Kaya, out of, we are kept in the dark. Nangangapa sila sa dilim, eh. Diba? Pero ngayon, nalaman ng presidente, talagang very firm yung sinasabi ng China. It is the Duterte's administration, they have a gentleman's deal. Sabi ni Digong din, as is where it is. Pero sabi ni Carpio, hindi mo ba nakita na nabubulok na yan? Babagsak na yan? Anong gagawin ng China pag bumagsak yan? Di ba? Ibig sabihin, naisa nila si Digong. Pero si Digong, alam niya yan, nagpakatanga lang siya. So therefore, hindi po siya master. Baka master baitor. Yan tawag ko sa kanya. Master baitor. Yun. Nasalsal yung utak niya ng puro ting 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 wang 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 ganon. Nabulag siya kay Xi Jinping Natanga siya dahil siguro ang daming mga investor na China, di ba? Sabi pa ni Xi Jinping, basta papasukin mo lang yung mga Chinese company, ha? Biruin nyo, ganon. Dinidiktahan siya ni Digong. Ibig sabihin walang competition. Kung government project yan, dapat di ba may mga bidders? O sinong bidders? Puro mga chekwak? Wala. Di ba? Kita nyo yun? Dinidiktahan siya, nagpadikta siya. O sinong gago ngayon? Tapos sabi mo, cry baby sa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos. Ikaw yun! Dahil may ebidensya pa. O yan, tignan ninyo ulit. O di ba? Ebidensya yan. Tapos kung magsalita ka, tiyak yan mga kababayan. Sa kanilang mausig. Ayan. Antayin natin na naman ang sasabihin. Tapos yung si Sara Duterte na pinoprotektahan ng Pangulo, nandun naman. O di ba? Puting ahas si Gaga. Kaya napakamalas ng Pangulo, mga kababayan. Kaliwat kanan ng patutsada sa Pangulo. Pero ang Pangulo parang ano lang, may force shield. No? Siguro kasama niya si Harry Potter. O kayo po, no? Patuloy lang nating suportahan ng Pangulo, no? Sa kanyang mga ginagawa na mabuti sa ating bansa. Kung meron ding mali, di ba tikusin natin, di ba? Why not? Kailangang malaman, no? Kailangan ma-call out sila, di ba? O kayo po mga kababayan po inyong masasabi, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.